Ayan, isang napakagandang hapon sa ating lahat. Alam ko't iba sa inyo ay hindi maganda yung kondisyon ng kanilang panahon ngayon, no? Lalo-lalo na dito sa Kidapawan City kasi kahapon sunod-sunod ang ulan pero gayon pa man, hindi kailangan titigil ang pinaglalaban nating mga kabataan. And of course, ito naman po ulit ang Kalambag! Ayan, isang napagandang hapon sa ating lahat. Naway mag-enjoy po kayo ngayong hapon na ito. Medyo seryoso konti yung topic, pero gawin nating child-friendly na kung saan nandun pa rin yung kasiyahan, pero dapat may matutunan tayo sa hapon ito. So, good afternoon. Good afternoon to each and everyone. No? At of course, after 2 weeks, nakabalik din ako muli, dahil ang dami kong business. No? Super dami ng business. Oh. So, of course, I was hired na rin as a college instructor, as well as, of course, tuloy-tuloy pa rin yung advocacy natin dito sa Kalambag. No? Kasi before I become an instructor or a teacher, no, I was first a member of Kalambag. So, Kalambag is closest to my heart and di ko siya kayang iwan pa. Di ko siya kayang iwan. So, tuloy-tuloy pa rin naman. At least kahit pa nakaloglog tayo ng content with that. No? So, by the way, bago tayo tumako, kamustahin muna natin yung mga kasama natin Kalambag, mga kabataan natin dyan sa Kalambag. And of course, sa lahat ng mga nanonood ngayon, paki-comment lamang po ang inyong mga, of course, sinaing, baka may gusto po kayong i-shout out at aming din friends, babasahin dito sa episode na ito. And of course, our 1 hour, no, I really hope na mag-enjoy tayo this season. And of course, no, kumustahin natin. Unahin ko kaya si Sarah. It's because this is the first time na na-meet ko si Sarah. And during the debut, during the first episode of Sarah, wala ako. So, gusto ko siyang makilala. Kasi may Sarah tayo before, no? Si Sarah Gates. And of course, currently, she's very busy, no? Kasi nasa UP na siya right now. So, ngayon naman, of course, may another Sarah na dumating. Of course, Miss Sarah, si Sarah. Hi, Sarah. How are you today? Hello po, Kuya Akim. Hello po, everyone. I'm really feeling happy po kasi welcome niyo ako today. And actually, I'm feeling thankful po kasi kakarating ko lang po here sa province namin, which is yung Nueva Ecija, to celebrate po yung mga grandparents ko. Thank you po. So you're from Nueva Ecija. Oo, tama ba? Hindi po, province ko lang po is Nueva Ecija, pero from Negro po ako. Oo. Pero your province is from Nueva Ecija. Kasi yung dad ko kasi Nueva Vizcaya. So parang magkapit-bahay lang yan. And nakala ko before, no, yung bumibiyahe kami from Nueva Vizcaya to Manila before in Valenzuela. So, lagi kaming dumadaan dyan sa Nueva Ecija. Especially yung parang may zigzag dyan na part. I don't know if dyan ba yung na part o yung papunta na doon sa Nueva Vizcaya. Basta yun, meron may zigzag na part doon na medyo scary contest. So, ayun, so much for that check. So, of course, si Meryl, alam kong lumalaban ang signal neto, pero ayun, nandito pa rin siya and I'm very grateful that she's here. So, Meryl, how are you? Hello po everyone, especially sa mga nanonood. So, share ko lang muna. Birthday ko kasi ngayon. Sabi ko, pag birthday ko, siyempre Saturday kasi, sabi ko magkakalambag talaga ako. Kaya, kahit mahina yung signal, kinaya pa rin. So, yun lang. Gagaling ko lang sa school actually. Ayan, thank you so much, no? Of course, kararating lang na isang coworker ko. Oo, so, hello. So, sige, so, shout out sa'yo, Sir Osman. Kararating niya lang. So, we have Sir Levin. No? Si Levin, nandito siya. No? So, hi, Levin. Kamusta ka? Hello, Kuya Akim. Okay lang naman ako this past few days, weeks siguro. Hindi ako nakasama nung nakarang episode. Pero this episode sama naman ako. And similar kay Meryl, rest day ko this weekend sana. So, naisip ko na sumali na rin ako ng Kalambag. And very excited ako sa magiging topic natin ngayon. Medyo, sabi mo nga, seryoso siya. Pero I think it's something na dapat pag-usapan nga. No, so medyo kinabahan ka ba, Levin, ng konti? Maulan ba dyan sa Lagro ngayon, sa QC? Maulan ba dyan? Medyo makulimlim, pero so far di pa naman siya umuulan. Siguro maya-maya, pero makulimlim. Maya-maya. So hihintayin na maya-maya yung ulan. No, so ayun. No, by the way, shout out sa mga coworkers ko dito sa KBCI, Kidapawan Doctors College Incorporated. No, so buti na lang ako lang mag-isa dito. So enjoy ko yung moment dito ngayon. No, so thank you so much, Levin. No, so parang kababalik lang din ni Levin. Of course, hindi natin makakalimutan si Jessie. Hi sa'yo, Jessie.
Hello po, Kuya Atlas, for sa mga viewers. So, ngayon po, or the past few weeks and days, siguro, I'm okay lang naman po. I'm grateful pa din, of course, for every new day. And ngayon po, I'm currently here sa school din since we have our rehearsal. Um, medyo ano lang po, sabihin natin medyo nervous ako since upcoming po or malapit na po yung event na sinalihan namin. And it's kind of nervous, very exciting, but it's gonna be a new experience for me. Ayan, kasi ang daming ganap ni Lagro, so I'm very happy that. Yung Lagro talaga is, kumbaga, very supported sa mga student activities, sa youth activities that helps them to boost their confidence, of course, their skills as well. And I thought, road to election na rin ang dyan, SSLG sa Lagro. Tumakbo ka ba, Jessie? Akala ko tumakbo ka. So sa mga future student leaders natin, from Lagro High School, and of course, not just in Lagro, but in the whole Philippines na rin, sa lahat ng mga future student leaders natin dyan, kakampi nyo ako. Kasi dyan din ako nanggaling. And naalala ko last time yung shinare ko yung picture ko during when I was running as president ng school namin. And natawa ako kasi party list yung nakalagay. Tapos doon ko natandaan, hindi ko pala alam yung ibig sabihin ng party at saka party list noon. So buti kayo, at least at your very young age, alam nyo you know how to use properly yung party and party list. Kasi usually party list So, sige, later na yan, gawin natin yung separate discussion for that. Pero ayun, I'm very happy kasi nga nagawa natin siya ng kumbaga, yung mga memories ko before, yung mga SSG, SSLG days ko, and kumbaga, bumabalik lang siya ng konti. And of course, so sad to say, medyo hindi po kami masyado kompleto po. It's because of the weather condition as well as yung signal na rin na talagang matagal na nating pinoproblema na hanggang ngayon problema pa rin. And of course, yung may mga ibang circumstances na din. So at least kahit paano, nandito pa rin po kami para sa inyong lahat. And of course, here we are now. So balik tayo sa nakaraan. Oo. And ako naman, by the way, before that, last week, di ako nakasama ng first week ng February rather. Ano nga ba yun? Kasi, di ko matandaan. Basta may isang part doon na, yung first na hindi ako nakasali, it's because kuprisa. Oo. Kumbaga parang siya, may competition yan. Sumali yung school namin. Then ako yung coach ng ng folk dance. So, hindi ako nakasama doon. Then, ikalawa, nag-oath ako last week. Oo. So, meron na ako. Naka-oath na. So, I'm married to my profession. Char! So, then of course, yung napag-usapan daw last time is tungkol dun sa Valentine's Day, of course, kung gusto niyo pong balikan yon, kasi, especially kung mahilig tayo sa mga Valentine's chuchu. Kasi ako daw mahilig sa Valentine's. Charot. Bitter lang. So, ayun, so all about Valentine's Day. So kung gusto nyo pang kiligin ulit, so balikan nyo lang po yung episode last time. And of course, for the continuation of this episode, ayan, so tawagin na natin si Levin. Levin? Okay, Levin. Okay, so thank you, Kuya Akim. So as we mentioned, me and Kuya Akim mentioned kanina, medyo seryoso yung topic natin. It's about education and social justice. Siguro nakita niyo naman na rin sa title and sa caption namin. Pero yung atake naman namin this session na ito, hindi yung type na anong kahulugan ng edukasyon. Maglilink kami syempre more on yung fair ba talaga siya, pantay ba, or may naiiwan ba. Kasi growing up, ako personally growing up, lagi ko naririnig, and I believe makaka-relate naman rin kayo, lagi nyo naririnig na education is key daw. Pero ang tanong, key siya para kanino? So, doon tayo iikot ngayong episode na ito. So, sige, simulan natin. Kasi, kung iisipin mo, hindi lang naman grades o diploma yung usapan dito eh. It is yung access mo or yung opportunities na makuha mo or yung future na pwede mong makamit. And kapag may mga taong mas nahihirapan makuha doon, parang hindi lang siya personal issue, parang mas malaking issue na siya. So, start tayo dito sa una kong gusto maging question sa ating mga kasamahan today. So, sana naman makapag-pick up kayo ng mga lessons sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero sige. Sa tingin nyo, ang edukasyon ba ay isang issue ng social justice? Bakit oo o bakit hindi? So, sa tingin nyo, Kuya Akim,
issue ba ng social justice ang edukasyon? Sige, bago ako, siguro gusto ko munang marinig yung yung mga Ay. babies natin na iba. Kasi maganda muna sa kanya muna natin mapakinggan So siguro si Jessie. Sige, tingnan natin. Jessie, go ahead. Ay, okay, thank you po kaya aking natin. Of course, kapag narinig po natin ng education, siyempre, di ba, pumapasok sa isip natin na education is the key to success. But in terms of social justice siguro, I believe it is an issue on how we see it based on our perspective. Siguro na sa ganang perspective ko, not everyone receives proper or quality education, leading to issues. Kaya po hindi lahat nagkakaroon ng pantay-pantay na opportunity. So, parang dun pa lang sa word na hindi lahat nakakatanggap ng pantay-pantay na education or opportunities, dun pa lang mapasok tayo sa issue ng social justice. Sa issue siya ng social justice, yung education. Not the education itself, but how we receive it. So, kasi po, naniniwala ko na ang education ay dapat, karapatan to ng lahat. Kaya lahat tayo ay dapat makakatanggap nito at hindi lang to privilege for a certain group of people lang po. So I believe that's the point na lang po sa akin. Thank you po. Ayun, thank you, Jessie. Sige. How about sa'yo, Meryl? Hello po. Hello, good afternoon. No. Para sa akin, ang education, nabibilang sa social justice na kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Nakikita kasi natin yung mga kabataan ngayon na nagkakaroon sila ng problema when it comes to education, especially sa mga kakulangan, kahirapan, kakulangan sa access. Kasi yung education ngayon, hindi na siya nagiging karapatan. Kadalasan nakikita natin, nagiging opportunity na siya. Lalo na sa mga may kaya, especially kapag yung pinapasukan natin para lang is more on privileges. Kasi kapag like somehow, 'di ba nakikita naman natin na hindi lahat ng mga kabataan ngayon nakakapag-aral. Kaya nagiging part siya ng social justice dahil doon. So, yun lang yung masasabi ko about that. Yan, thank you, Meryl. How about sa'yo, Sarah? Sige. Pass through lang tayo. Gusto ko lang marinig. Tapos share din ako. Honestly, yes. Education is definitely a social justice issue. Kasi if we say that education is a right, then dapat accessible siya sa lahat, no? Regardless of the income, the background, or even the location. But in reality, hindi naman talaga pare-pareho yung starting point ng bawat kabataan, no? But may iba, may access sila sa private schools, may advanced learning materials, may tutors, and complete gadgets. Habang yung iba, hirap sila makabili ng mga school supplies or walang stable internet. So, how can we say that it's fair kung hindi naman equal yung opportunities from the start, no? And I also do believe na our education shapes our future and it affects our career, our confidence, and of course, our network naman. Kaya, even if it's in that case, I do think it's a social issue talaga. Thank you, Sarah. So, siguro add na lang din ako. Ako, agree ako sa inyong lahat and sa akin rin. Oo, ang social justice, issue siya na sa edukasyon in a way na yung social justice, tungkol siya sa patas na parang distribution ng opportunities and resources. Kung ang kalidad ng inyong parang diploma ay nakadepende sa kapal ng pitaka na magulang mo or kakayahan mo bilang isang tao na maglabas ng pera para doon sa mataas na kalidad ng edukasyon is nagkakaroon siya ng parang systemic inequality na in a way na yung education kasi para sa akin dapat na parang equalizer siya. Kung may mga batang nagsisimula sa karera na walang sapatos, parang yung iba parang mahirap yung magiging labanan nila ganun. So kailangan natin like gumawa ng isang change sa sistema kung saan lahat talaga is makakakuha ng tama-tamang parang nakakaangkop sa kanila. So, how about sa'yo, Kuya Akim? Ayan, narinig na ako. So, medyo naghang lang konti yung laptop ko. So, ayun, of course, lagi natin sinasabi, tama naman no, na education is a human rights. Lagi natin siyang ini-insist way back before pa. And of course, even in our 1987 constitutions, nakasaad na yung tungkol sa education for all
na dapat lahat ay nakaka-acquire ng education. Maliban pa doon, nakasad din mismo na sa Article 14 ng ating 1987 Constitution na dapat yung mga libre yung edukasyon from elementary to secondary and at saka mandatory yung elementary para sa mga bata. However, based sa nilabas na research o ng statistics galing sa World Vision Organization, no, sa Pilipinas, merong 25% or 11 million na mga kabataan ng out of school youth. Di natin masasabi kung anong klaseng reason yung meron sila. Bakit umantong sa ganung point na may ganun karami, 11 million yung house tawag nito out of school youth. Kumbaga, according to them, 25% of the population na nasa age 5 to 17 o 24 years old ay nasa out of school youth. So, ano nangyari? So, doon na nagkakaroon ng social injustice. Kasi nga hindi nga lahat nakaka-acquire. Pero according naman din sa research nila, maraming factors. Say, for example, economic status, di naman lahat pinanganak na may gintong kutsara o tawag ganon, alam niyo na yun, di naman pinanganak na mayaman. And of course, maybe because of the disabilities na rin. Kasi nga kung makikita natin, kakaunti lang yung mga teachers din na may specialization ng tawag nito ng pag-handle sa mga persons with disabilities. Kasi nga parang this year lang yata kung titingnan natin na nagkaroon ng specialization sa elementary ng with special needs student, kumbaga yung pagtuturo ng mga students with special needs kasi kailangan talaga may specialization tungkol dyan. Pero ayun nga rin, maraming factors talaga, and with that, nagkakaroon ng social injustices, especially sa pag-acquire ng education. Kaya the saddest reality is that kahit balik-baliktarin mo natin yung mundo, kahit sabihin talaga natin na education must be inclusive, education must be given to everybody, but sad to say, hindi talaga siya nangyayari. In reality, kahit sabihin natin minsan yung statistics natin ay maganda, where di pa rin minsan, sa kagandahang impormasyon na yon, meron pa rin natatakpan. So, nawawala ng essence yung no one left behind kasi meron talagang na left behind. So, yun lang tagtag nito. Yun lang din talagang nakakalungkot talaga. Kasi nung nag-internship ako, alam mo, sa isang class, especially sa DepEd school, sa mga public schools, talagang makikita mo na iba-iba yung level ng mga students, iba-iba yung capabilities, and yung economic status ng mga kabataan natin. Lagi na sinasabi, I don't know, sige, balikan ko yung last time. Yung lagi ko sinasabi, ito ko sa persons with disability. No. Of course, yung access nila from school to their homes or doon sa bahay nila from school, doon pa lang, is hard to them. That's why some teachers, nagiging na siya kumbaga, mismo kami na yung pumupunta doon sa venue ng mga bata. No? Kasi nga, sila pa ba'y pahirapan natin? No? Sila na ngayon. At saka knowing din na based din sa research ko, marami ako nakita kasi research ko to nung college ako na naging factors din yung situation nila from the family. Especially yung mga separated na mga parents. Sorry for the trigger warning, no? So, this is not about i-trigger yung ninyo, just in case meron po kayong trauma, but this is just for educational purpose. Kasi ako, dyan din po ako galing. And hindi po ako nagpatalo sa sitwasyon na meron ako. So, nilaban ko po siya. And right now, I am here. So, kumbaga, it's a testament it's a testimony na tawag neto, may injustices, pero it's up to us how to handle with it. Kasi sometimes, only us can do something to change our lives. But education is the key to become successful. Thank you so much. Back to you, Levin. Seryoso? Grabe, napaka-comprehensive talaga ng atake ni Kuya Akim dun sa sagot niya. Pero ngayon nakita na natin yung iba't ibang pananaw natin and yung iba't ibang tingin natin pagdating sa social justice and sa education. And para nagkaroon naman din ng tugma-tugma na sa atin, oo nga, may nangyayaring yung edukasyon, isa siyang issue ng social justice. And kung titingnan natin yung reality dito sa Pilipinas, tulad ng sinabi ni Kuya Akim kanina, hindi naman pare-pareho yung experiences ng lahat na estudyante. Yung iba may sariling laptop, stable internet, maliit yung mga classroom sizes nila,
Pero yung iba naman nahati sa isang module, walang wifi, siksikan sa classroom. So obvious talaga na may gap, and lalo na doon sa shinare ni Kuya Akim kanina, obvious na obvious talagang may gap. So itong gusto ko tanungin sa inyo, though nakita na natin, pantay ba ang access sa quality education sa Pilipinas? And sino ang mas maraming oportunidad? Sino ang mas nahihirapan? So tingnan natin, magbalik tanaw lang tayo. So unahin natin si Sarah. Ano, if we're being real, hindi talaga pantay yung access ng quality education here sa Philippines, no? Mas marami talagang opportunities. Makikita rin naman natin yung yung mga students na may financial stability, yung mga nasa private schools or mga nakatira sa urban areas kung saan mas complete yung mga facilities nila and mas updated yung resources nila. And of course, may access din sila sa mga laptops, fast internet, review centers, and more. On the other hand naman, mas nahihirapan yung mga nasa public school siguro na dahil sa overcrowded yung classrooms nila, kulang talaga sa learning materials or yung mga nasa geographically isolated areas yung tinatawag nila. And yung iba, kailangan pa nila talaga maging working student just to support their studies. And let's not forget yung digital pandemic noon, nung kitang-kita talaga kung sino yung mga nahihirapan or kulang sa access and sino yung wala. So, even if pareho yung curriculum natin on paper, the actual learning experience is very different. Thank you, Levin. Yeah, thank you, Sarah. So how about sa'yo, Jessie? Ayan. So, sa madaling salita, hindi rin po. Because kapag sinabi natin, di ba, kakasabi ka ni Kuya Akim, the education must be inclusive. Pero in reality, yun nga, katulad ng sinabi ni Sarah, hindi po siya inclusive or like hindi talaga pantay yung access ng lahat. Especially, sabihin na lang natin, kahit meron tayong law about yung quality, basta yung access to quality tertiary education, tapos yung sa DepEd then giving us all of the access or like meron silang plan na bigyan tayo ng access through the public schools, hindi pa rin lahat ay nabibigyan ng sapat na access to quality education. For example na lang is, isa-isahin natin to, yung sa public and private. Sa private kasi, mas nakikita natin na kompleto sila ng facilities. Even though sa public, binibigyan tayo or like they're trying na i-provide yung magandang facilities para sa atin na makapag naging educated tayo sa mga updated knowledges. Pero minsan nag-stop pa rin po or like nagkakaroon ng delays since hindi lang naman dahil sa atin, kundi rin sa mga taong nag-handle nung may plans noon. Minsan kasi sabihin lang natin, disclaimer ko, lahat or like karamihan na lang sabihin natin na mas maganda yung sinasabi nila or yung mga salitang binibitawan nila kaysa sa mga gawa na kaysa sa kanilang mga gawa. So, another thing is siguro sabihin natin sa financial naman, madaming students na nasa ilaylayan na hindi talaga sila nakakatanggap ng quality education even though na inaasam nilang makatanggap since yun nga, education is the key to success. Hindi pa rin sila nakakatanggap since hindi ganun ka-accessible para sa kanila. Since yun nga, sabihin na lang natin sa school supplies, even though gustong-gusto ko talaga, or like example, gustong-gusto ng student na mag-aral pero wala siyang access sa proper school supplies na magagamit niya. Parang mahahadlangan din siya. Tapos katulad ng sinabi ni Sarah, parang mapipilitan sila or wala silang choice kundi maging working student, which actually kind of hinders their ability then to, of course, learn na maayos since meron silang distraction that is keeping them away from learning properly. So, another thing is yung sa, wait, wala ako dyan. Okay. So, another thing is yung sa places, katulad ng sinabi ni Sarah kanina, yung from rural and urban areas, kapag sa rural, sabihin lang natin, or like meron talagang areas na hindi talaga maayos yung access nila sa education. So, katulad na lang sabihin natin sa provinces, meron talaga yung mga barrio, yun na lang, gawin natin example. Doon talaga, parang nawawalan sila ng maayos na access sa quality education kasi sabihin na natin yung sample na exaggerated kwento ng ating mga magulang na kailangan ko pang tumawid ng bundok o ng ilog para makapasok sa school. Yun pa lang, dun pa lang, even though sabihin natin exaggerated siya, it's someone's life right now. Meron talagang mga taong kailangan tumawid ng ilog or ng bundok para makapasok sa school, making it not that accessible for them. Well, in fact, dito sa cities pa lang, lakad na lang natin or like one jeep away yung mga schools, making it
So, another thing is ano siguro, yung sinabi ni Sarah din na about the digital, yung basta yung about ng pandemic din, since madami sa ating walang access sa internet, aminin po natin na hindi lahat tayo may internet bago mag-pandemic. Kasi po, based from my experience, kasi dati, no, before mag-pandemic, hindi talaga ako nag-internet or like, wala kaming plan ng internet. Nagkaroon na kami ng internet since, yun nga, for online classes, it's a requirement din. Since paano makakapag-aral ng walang internet? Kaya yun po. So to conclude my answer, it is not accessible or quality education is not accessible for everyone here in the Philippines. But maybe sa buong mundo din, iba't ibang part ng mundo. Thank you po. Ayan, thank you, Jessie. So, gusto ko rin magdagdag yung sa realidad ng teacher-to-student ratio. This is something lang na naalala ko lang bigla. This is something na ni-research ko dati. Sa Pilipinas kasi, ayon sa DepEd, yung ideal ratio ng dapat meron ng bawat school, pagdating sa, stimula natin sa elementarya, sabi na ayon sa DepEd, dapat may isang teacher sa kada 35 students. And sa high school, sa sekundarya, is dapat may isang student sa kada 40 student, ay isang teacher para sa kada 40 students. Pero kung tingnan natin sa realidad, dito sa mga congested urban areas tulad na sa amin sa Metro Manila or sa Calabarzon, umaabot ito ng higit pa sa isang teacher sa bawat 60 or 50 students. So parang makita natin yung comparison kasi pag titingnan natin sa mga private schools, usually naglalaro lang yan ng isang teacher sa bawat 20 to 25 students. So paano matututo yung mga bata sa mga public schools kung parang sardinas sila sa loob ng isang classroom kung saan parang magkakadikit na sila. Ang hirap ng ganong sistema kung saan nahihirapan silang mag-move, nahihirapan silang matuto kasi siksikan, mainit, at kapag mainit, hindi sila makakapag-focus dun sa inaaral nila o yung utak nila hindi makakapag-focus. So, dun pa lang, nagkakaroon dun ng mga concerns, mga risks, and mga systems kung saan na hihinder na tatakpan yung capabilities ng isang estudyante na matuto. So gusto ko lang yun i-add, something na I've just naalala ko lang bigla. So move on naman tayo. How about sa'yo, Meryl? So, hello again. So, agree din ako sa sinabi nung lahat na hindi talaga pantay yung quality education sa Philippines. Nakikita naman natin, di ba, halatang halata na parang sinasampal na sa atin. According kasi sa Philippine Institute for Development Studies, maraming estudyante yung nahihirapan makapag-aral, lalo na sa sa mga sabi niyo sa mga sa mga rural areas. So agree talaga ako. Magbibigay na lang siguro ako ng example based experience ko, no. So I've been into public and private school kasi. So na-notice ko talaga sa public, sabi nila din na yung mga estudyante talaga sa room nagsisiksikan mga umabot kami dati ng 50 to 60 plus eh. Isang teacher lang yun, yung advisor namin. Then, nung pumunta naman ako sa private school, doon ako nag-aral senior high school, 30 plus lang talaga kami. So, nakikita natin yung pagkakaiba talaga ng, mas kasi sa private school na maraming, mas high, sabi natin, diba? Mas high-tech talaga pag nasa, mas parang modernized kasi pag nasa private school ka. Example, kapag pumupunta yung mga estudyante sa ComLab or sa library ng public school, hindi lahat nag-ooperate, diba? Makikita naman natin yun. Unlike sa private school na, syempre nagbabayad yung mga estudyante. Kailangan na ganito, ganyan, operating lahat. So, halatang-halata talaga na hindi equal o hindi pantay yung quality education ng mga kabataan ngayon. So, yan lang. Back to you, Level. Thank you, Meryl. How about sa'yo, Kuya Akin? Tingnan natin kung ano yung mga insight ni Kuya Akin dito. Ay, talagang aabangan. No? Medyo na-pressure tayo doon konti. Sang-ayon ako sa inyo kasi nga, di ba, when I was an intern, alam niyo ilang hinahandle ko? Pumapalo lang naman ng 55 hanggang 60 student sa isang classroom. Alam naman natin, pare-para naman yung size ng lahat ng classrooms sa Department of Education. Di ba? Kasahan ka ng 55 to 60, ang sikip na nun. Di ba? Pero kinaya ko pa rin. Yeah. Kasi para sa akin, hindi nagmamate sa dami ng students at sa facility ang dapat ang education.
kundi, of course, sa capability ni teacher na magturo. Kasi nga, sabi nila, ang daming testimonies na naglabas last time, yung tungkol sa public and private teachers. Kasi nga sa private daw, of course, nasa private ako ngayon, nagtuturo. Aircon kami dito, 24 hours. Talagang, ayun, tas handle ko, tama si Levin, ang handle ko nasa 23 lang. 23, 24, 29. Pinakamarami na is, sabi na natin nasa 47, pero malaki ang classroom. Hindi masikip. Of course, aircon siya. No. Lumabas sa testimony doon sa mga Facebook. I don't know, nakita nyo rito na mapa-private man o public, nagmamatter pa rin yan sa guro. Kung bobo do ang guro, ayun daw. Wala rin daw kwenta. However, I do not agree with that. Walang bobo na guro. Nagguro kami dahil passion namin ito. At alam namin that we are capable to teach, we are capable to deliver the service of education that deserves by every single youth or children or individual in our country. However, ang kailangan nating tutukan, maayos ba ang sistema? Organisado ba ang sistema? O nandun pa rin tayo sa isang sistema na nagpapalamon pa rin? Sorry to say, but alam niyo yun, yung para naka-base sometimes doon sa, yung parang promotion namin, naka-base sometimes, or most of the time, doon sa number na mag-moving up na students. Halimbawa, ilan yung naipasa namin. Kaya yung iba, for the sake of promotion, kahit hindi pa pwedeng ipasa, hindi pa capable na pumasa, ipinapasa. Marami yan. Maraming testimony naglabasan yan. Hindi lang ako yung nauna. Marami dyan. It's because of that system. Sabi nila, pangit daw ang sistema ng education ngayon. Kasi nga daw, ipinapasa. Kahit na wala namang laman ng kokote. Yan yung laging quote nila. Sorry to say, sorry for the words. However, tanongin mo yung sarili mo as a teacher. May ginawa ka ba? May intervention ka bang ginawa para matuto yung bata? O hinayaan mo na lang kasi it's not the matter of the quality, it's not the matter of it's all about the attitude of the teacher. Kasi maraming ganun. Yung mga parang toxic mindset na, sige na lang, ipasa ko na lang yan. Kumbaga, and in the end of the day, kapag yung bata na yan na pumasa, lumipat ng ibang school, tinanong, tapos hindi nakasagot, tatanungin, sino teacher mo noon? Ano mangyayari? Balik sa'yo. Yun yung drama ngayon. So that's why, hindi ako naniniwala na walang capable na teacher. Especially sa Department of Education. Requirement na, I don't know if kasi nga sa ranking system doon, kailangan magkaka-points ka kapag may master's degree ka o meron ka ng unit sa master's degree. Alam yan ng maraming teachers na yan kapag nagpaparanking sa certificate. Ibig sabihin, kapag pumasok ka sa Department of Education, na doon ka sa ranking na syempre para makakuha ng mataas na puntos, may master's degree ka o di kaya may units ka na nakuha sa master's degree. Kaya hindi ako naniniwala na may bobo na teacher. Hindi, para sa akin based sa quality ng education na naibibigay. Factors din naman yung learning environment, yung mga materials. Oo, agree ako doon. Kasi nga, tawag nito, talagang ganun naman talaga. May factors na may mga maraming research tungkol dyan. Pero kapag magaling yung teacher, kapag dedicated and passionate si teacher towards teaching, alam ko at may bibigay pa rin ang quality education sa mga bata despite of doon sa mga kakulangan, sa mga circumstances. Huwag nating hayaan na maging hadlang yon para matuto ang isang bata. Instead, create something, do something that makes every child better for the future. Ayan. So, seryoso. Sige, back to you, Levin. Ayan, thank you, Kuya Akim. So, na-identify naman na natin kung sino ang mas nahihirapan, sino ang mas maraming oportunidad, tapos kung pantay ba talaga yung quality education sa Pilipinas. Pero, alam naman natin lahat na may mga grupo na mas vulnerable pagdating sa magandang bagay. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa kanilang identity, yung lokasyon nila, or yung ability nila as a student. Like, dun sa mga PW students natin, or mga kapwa natin na may kapansanan, na walang proper facilities, yung mga IP communities natin na kulang ng resources, mga LGBTQ plus students natin na nakakaranas ng discrimination, and dun sa mga urban poor na kailangan ng trabaho.
So parang in a way, hindi lang siya about sipag eh. It's about something bigger. Kaya gusto ko lang malaman yung insight nyo, yung perspective nyo. May mga grupo ba ng kabataan na mas madalas maiwan sa sistema ng edukasyon? And sa paanong paraan nangyayari yun? So gusto ko lang makita yung insight nyo about this. Baka may napansin kayo, baka may first-hand experience kayo or may masasabi kayo experience kung saan naiiwan talaga sa sistema ng edukasyon. So siguro tanungin natin una si Jessie. Ayan, for me, syempre, a simple, answer na lang dyan, kung meron nga bang grupo ng kabataan na napag-iiwanan or yun nga, napag-iiwanan ng system of education, the answer to that is yes. So, alam naman na po natin yan, since kanina pa natin na-discuss to, since not everyone receives proper or quality education, of course, may napag-iiwanan talaga. Pero let's focus on the PWD, IP, and LGBTQ community po muna. So sa PWD, in schools po, since yun nga po, meron tayong kakulangan sa facilities. Yung mga available facilities na sabihin na natin sa public school, not all the public school facilities are accessible enough for persons or people with disability. For example na lang po is yung, sabihin na lang natin if um, difficulty sa paglalakad. Hindi ganun ka accessible sa dinila lang natin yung building nyo. Ang daming stairs, hindi makakaakyat ng maayos ang mga students dyan na na nahihirapan sa paglalakad, or especially din yung mga students na nakakaranas or meron silang problems na hindi sapat yung support nila sa learning needs. Sabihin na lang natin is yung sabihin na natin sa deaf and yung mute people po. Yung sa school naman natin, we're very lucky enough here sa Naga na nag-offer ng SPED for those for the people with disabilities, kaya natutugunan naman yung learning needs nila. Pero let's face it, sa ibang schools or sabihin natin sa ibang learning facilities, hindi po yun na-offer, making it a factor kung bakit meron talaga na pag-iiwanan. Next naman is yung sa indigenous people or sa IT. Hindi sila, sabihin natin, factor na yung access nila sa school. Since sabihin natin, nasa liblib sila, yung location nila, nasa liblib silang lugar na malayo sa school nila, nahihirapan sila na, of course, yung travel pa lang din. Kapag yung travel nila, minsan sa sobrang haba ng travel time nila, parang nakakonsume na yung mismong school hours. Na pagdating nila doon, sabihin lang natin, naka 50% or 80% na ng klase. So, napag-iiwanan sila doon. And of course, sa LGBTQ naman, of course, hanggang ngayon, even though na we're aiming for equality, hindi pa rin po sapat or hindi pa rin siya enough, since marami pa rin po yung nakaka-experience ng discrimination through this po. With this, dahil din sa naranasan nilang mga problems or yung difficulties, yun yung mga factors kung bakit napag-iiwanan sila ng education system natin. Lalo na yung, sabihin na natin, nawawalan sila ng gana kasi nahihirapan na sila. Imbes na pursue or magpursige sila para ituloy yung pag-aaral, bakit hindi na lang tayo tumuloy sa pagtatrabaho? Kasi din naman tayo mag-e-end, di ba? So, marami pa rin yung nakaka-experience ng ganito mapag-iwanan ng education. Pero of course, they're still striving for success. So, another thing is sa urban poor, syempre, mas malaki po yung pressure na tumulong sa pamilya kesa na magtrabaho, kesa syempre na mag-aral. Syempre, sabihin natin, working students na nasa urban, pero yun nga, may silang financial problems or challenges. Mas pipiliin natin syempre na to help our family or, to work to, of course, para ma-attain natin yung mga needs natin and necessities natin kesa na ituloy natin yung pag-aaral natin. Kaya, hence na na pagpuputol-putol or meron talagang delays. So, syempre, even though meron po tayong, meron ng mga grupo na napag-iiwanan ng education system, of course, let's look onto the other side po siguro. Sabihin lang natin, let's set aside yung sa students and let's say na lang dito sa teachers din. Of course, even though the teachers are making efforts to para po mapunan yung mga pangangailangan na hindi nila natatanggap ng mga students, is gumagawa sila ng paraan to, of course, para matulungan sila. Pero, syempre, hindi naman enough na yung student at yung teacher lang yung mag-exert ng effort.
of course, we have to, of course, raise awareness then to those people na nakaupo since they are the ones na in charge to allocate the funds at sa mga maayos na facilities and of course for proper accessibility to all types of students. Wala na po na walang pinipili, walang kinikilingan, wala tayong pinipiling specific na groups, lahat tayo pantay-pantay because we're all human beings and pare-pareho lang tayo ng tinitirhang mundo. So I believe that's all. Thank you po. Thank you, Jessie. So, sige. How about sa'yo, Kuya Aki? Ayun, hala sa akin diretso. Sige, so, ayun, agree ako sa, kasi nahit na ni Jessie lahat eh. Nahit na lahat ni Jessie. Yung eyepiece, tama naman yon kasi nga yung distance, no? Kasi kung titignan natin sa ibang mga documentaries, karon talaga, minsan nga yung para na-consume na yung first period eh. Nasa second to third period na lang sila makakapasok kasi sobrang layo. Depende pa yan na kung sa weather condition. And of course, dun sa discrimination against LGBTQA+ community, gano'n na dun pa rin. No? So, baka ako mag-speak ako rito, pa-resignin ako. Joke! Gano'n. So, alam mo yun. Oh, so, baka bawalan ako. Hindi naman. So, sana naman, no, yung malawak na pag-unawa tungkol sa ganitong society, no, is talagang ma-insist na, o tawag nito, di naman nasasabi ng 100%, pero gayon pa man, pakatatag lang talaga kasi hindi lahat makakaintindi sa atin. Hindi lahat iintindihin yung anumang kasarian na piliin natin. And lastly naman, but sa education, kung batas para sa education, of course, parang nasa nasa child protection policy na yan eh, na yung tungkol doon na dapat irespeto yung gender ng mga estudyante. And of course, dun talaga sa person with disability, lagi ko itong sinishare talaga. Kahit ngayon physical therapy, sobrang mahal. No? Yung may mga autisms, yung may mga problema sa speech, ganon. Aside sa kulang tayo ng mga speech pathologists, yung mga expert sa mga ganong mga field. Aside from that, yung schools, yung facilities, kulang talaga. So that's why it's very important that our government, sabi ni Jessica kanina, thank you so much, to uplift it, to provide something for them. Because just like, so of course, we commit a promise sa United Nations na irespeto yung karapatan ng bawat isa. Kahit sino pa man yan sila, basta nasa teritoryo natin, nasa Pilipinas, may karapatan yan. So they deserve to have a better rights or human rights na dapat natatamasa nila. So back to you, Levin. Thank you, Kuya Akim. So how about sa'yo, Sarah? I do really think na may mga sectors talaga ng kabataan na vulnerable na maiwan sa sistema, and isa talaga sa mga na-observe ko is yung mga indigenous youth kasi like what Jessie just said is may mga times na they have to travel really really far just to attend school, and usually yung curriculum natin hindi talaga na-reflect or like na-respect yung culture nila because they are something what we call different. Or hindi naman ganun yung term naman talaga, and usually nakikita ko rin kasi silang nabubully, and yeah, maraming nag-guidance about it. And also yung mga working student, feel ko naiiwan din talaga sila because they are forced to work instead of studying kasi napapressure sila in terms of financial, and yeah, hindi naman sila like kulang sa ability or potential. It's because hindi designed yung system natin to fully support them, and that's where injustice comes in. Yun. Thank you, Sarah. So nakita naman talaga natin na may mga grupo talaga tulad ng mga minention nila, Kuya Akim. Very insightful talaga yung mga naging feedback nila, mga naging insights nila pagdating sa mga grupo na madalas na iiwan ng sistema natin. Pero minsan kasi, hindi mo na talaga kailangan tumingin sa statistics. Minsan personal siyang dumadating sa atin. And baka ikaw mismo or baka sa isa sa ating mga nanonood or baka tayong mga nag-uusap-usapan dito is naka-experience na mismo or may kilala tayo yung napag-initan, pinamaliit or hindi siniseryoso. Kasi minsan kasi yung like small actions sa school, yung favoritism, yung bias, yung unfair grading, malaki din yung impact nun. So gusto ko lang makita or gusto ko lang mag-share sana kayo, if possible, if okay lang kayo, nakaranas na ba kayo o may kilala kayong hindi napagtratuhan ng hindi patas sa paaralan? And if possible, paano ito naka-apekto sa inyo? So, gusto ko lang marinig yung experience nyo. If hindi ito personal experience, baka may makwento kayong na-observe kayo or may
may kilala kayong nakaranas. So, simulan na lang natin kay Meryl. So, may kilala talaga ako na may experience na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral because they are financially unstable. She's my friend actually. Nanonood ata siya. Hindi kasi lahat ng mga kabataan ngayon na nakakapag-aral agad. Meron kasi mga kabataan na mas pinipili na lang na magtrabaho para makatulong financially sa parents nila. Pero dapat hindi naman gano'n dapat kasi dapat yung mga bata dapat pinapag-aral yan, hindi yan ginagawang investment ng mga magulang. Pero sad to say, hindi gano'n yung nangyayari kasi nakikita naman natin na malawak talaga yung kahirapan sa Pilipinas. Kahit dito sa'min, marami talagang mga kabataan na hindi nakakapag-aral. Kapag libot-libot ko nga nung nakaraan, marami akong nakikitang mga kabataan na imbes talaga mag-aral, nandun sila tumutulong, nagtitinda, some of them nagtatrabaho or like sa mga bukid, like sa mga nagtatanim ng palay, mga bata pa, nagtitinda ng kung ano-ano para lang makaahon. So, nakikita natin na mas mataas talaga yung percentage ng mga bata na hindi nakakapag-aral. Based na rin sa experience ko, siyempre as a youth leader na rin, marami akong nanonotice dito sa amin, lalo na kapag gumagawa kami ng mga outreach. Natatanong ko nga sila minsan na like, guys, gusto niyo ba talaga mag-aral sa formal school? Oo, mag-aral tayo or the alternative learning system. Pero hindi siya sapat na way para makapag-aral yung mga working student natin. Siyempre, kailangan din nila na to strive pa rin na kailangan nilang kumita. Yun na kasi yung nakalakihan na like, kailangan nilang magtrabaho para makatulong sa parents nila instead of going to school. Kasi sasabihan lang daw sila na, ano naman makukuha mo dyan? Mas kailangan natin ng pang-finance sa everyday life natin. So, na-notice ko talaga dito sa amin, every time na gumagawa kami ng community-based tutorial, parang nakikita ko na kahit na may ginagawa sila, nag-take time talaga sila na makinig sa amin. Para daw kahit papaano, kahit hindi sila pumapasok sa school, may learning pa rin sila. So, yun natutuwa lang ako sa doon na part na kahit ganon, mas nakikita nila yung benefit ng education. So, yun lang, back to 11. Ayun, thank you Meryl sa pag-share ng experiences and observations nyo. Though gusto ko pang mag-usapan tayo, gusto ko pang makita yung insights nyo, kailangan natin medyo bilisan. So, totoo naman na may inequality, may mga naiiwan talaga. Kita naman natin sa mga share yung experiences, mga observations yan, is hindi naman pwedeng hanggang observations lang tayo din. Hindi man tayo policy makers, hindi man tayo mataas na otoridad, pero kabataan tayo na nasa loob mismo ng sistema. So bilang mag-aaral or bilang kabataan, ano ang maaari nating gawin para maisulong ang mas patas at inklusibong edukasyon? So gusto kong simulan muna ito kay Jessie. Ayan, thank you, Levin. Of course, based sa tulad ng sinabi mo, bilang kabataan at bilang students, hindi lang sapat na naging observant tayo. Kailangan din natin ng gawa. Of course, alam mo natin, bilang kabataan, hindi naman required na malalaki ang i-exert nating gawain. Kasi, I believe dun sa saying ng isang beauty queen ata yun, with our micro efforts comes a macro effect sa ating community. Of course, kahit na maliliit lang yung gagawin natin, kapag pinagsama-sama natin to, it will be big enough for us to, of course, support each other then to improve our education system. But ano nga ba tong simple ways na to? Of course, sa ways na maging aware tayo sa mga nangyayari sa ating surroundings. And of course, to be an advocate for quality education as well. Yung simple na pakikilahok natin, kay Karen Evasco. Yun, yung simpleng pakikilahok natin sa school councils or youth forums, using those platforms to, of course, raise awareness about the current issues that we are facing right now is a great way then to show our support and of course para ma-exert natin yung effort natin sa pagbabago. And of course, yung respeto natin, dun talaga we have to learn to respect each other and of course
spread love as well. Since kahit sabihin lang natin may pagkakaiba-iba tayo, gamitin natin ang differences natin to unite us. Of course, sabihin natin parang puzzle to, yung pieces na wala ako, tapos meron ng iba. Let's use that to, of course, build a whole puzzle that will give us a better image of our future. And of course, another thing is yung paggawa ng initiative. Sabihin lang natin sa study groups or like awareness campaigns through social media, since social media is very relevant na rin naman sa atin. At mas maganda yung access natin dito. So, in this matter, kahit maliliit lang po yung gawin natin, marami pa rin tayong magagawa. Kahit iba-iba man to, kaya natin itong insan at lutasin ng magkakasama. So, thank you so much, Leven, and back to you. Thank you, Jessie. How about sa'yo, Kuya Akim? Ayun, no? So, inklusibong lipunan muna natin. Kasi nga, sa edukasyon, paano natin iano yung edukasyon kung mismo sa lipunan natin wala. Pero dapat sana magsimula dapat sa edukasyon. Kasi nga yung edukasyon, di ba yung lagi sinasabi natin, di ba yung foundation of knowledge, as well as sana dito magsimula lahat. And tayo din bilang mga kabataan, maging role model sa ating society. Kasi dapat sa ating magsimula yung pagbabago, no? Na hindi tayo lagi nagpapakain sa sistema. Yung mga mindset natin na sometimes hindi natin alam minsan na iba na pala, baloktot na pala sa iba. And sometimes natin alam na sa atin okay pala, pero sa iba ay hindi naman. Especially sa edukasyon. Kung mananatili ang baloktot na sistema sa edukasyon, hindi ito magiging inklusibo. Instead, mas magiging another problem na naman siya, lalo sa mga kabataan, no, na of course sila yung magiging biktima ng magiging bulok na sistema. So mahalaga na matutukan yung sistema sa edukasyon, i-review sana kung sakaling may tama pa ba to, sana magkaroon ng mga evaluations, ganon. Actually, nakakaroon naman yata yan, pero sana mas paigtingin pa yung evaluation ng bawat schools, ng bawat education institutions na okay pa ba to, may nalileft behind pa ba, paano natin pagtutulungan itong mga drop rates, itong mga out of school youths, paano natin pababalikin sa loob ng paralan, or we can encourage them also sa ALS. Kasi ALS talagang, yun talaga yung simula ng pagkakaroon ng inklusibong lipunan. O yung pagkakaroon ng inklusibo sa edukasyon. Kasi nga, lumalabas si literacy gap. Pag sabi ito yung literacy gap, ito yung mga halimbawa, grade 7, anong grade, ayan, what I mean is, halimbawa, 7 years old ka, dapat mag-grade 1 ka. However, may mga nangyayari na 10 years old, saka pa nag-grade, nag-kinder, kasi bawal na bawal kang tumalo ng grade 1 kapag hindi ka pa nakapag-kinder. May ilan pa dito, mga 12, di pa nakapag-kinder, ganon. So yun na yung literacy gap. However, kapag merong ALS, hindi lang siya mas mapapadali, kung ba mas binibigyan natin ng opportunity yung mga kabataan natin para makapag-aral, para tuparin yung pangarap nila. And of course, maging tayo doon, maging part sana tayo doon. And of course, maliban pa doon, yung suporta ng mga guro natin. Hindi lamang mahalaga yung quality, hindi lang mahalaga. Kundi dapat yung may puso na guro na talagang willing tumulong, na mataas yung pasensya niya para tulungan yung mga kabataan na target. Hindi lamang mayahon sa kahirapan, kundi matupad yung mga pangarap nila. Kasi ako mismo, galing talaga ako sa hirap. Alam ko yung pinaghirapan ng mga batang naghihirap, yung mga nag-working student. And with that, kahit na may literacy gap ako, I was supposed to be matagal na sana akong graduate. However, nakahinto ako, kaya nga sabi natin kanina dahil sa mga circumstances. However, hindi ako huminto, instead, pinagpatuloy ko to kahit may discrimination doon sa pagdating sa edukasyon na kapag halimbawa 10 years old ka na, grade 1 ka pa, parang siyempre sa loob ng school may manlalait sa'yo niyan. So yun yung masakit. Pero hindi ko hinayaan na lamunin ako kumbaga tibagin yung ng mga ibang bata yung pangarap ko. That's instead inilaban ko. And mahalaga na sana yun pa lang may paunawa na sa ating mga kabataan na hindi hadlang ang edad, gulang, kasarian, sitwasyon sa buhay, kapansanan, para magkaroon ng edukasyon bagkus ay dapat itong maging sandata upang makamtan natin ang ating mga pangarap sa buhay. Back to you, Levin. Okay, so thank you Kuya Akim. Ayun, this episode has been very opening para sa akin, very mind-opening. Though medyo nabilisan ako sa oras, hindi ko talaga napansin na patapos na yung time natin. Pero I'm satisfied and sana kayo rin mga naging
sharings natin today and sana may napulot kayong mga manonood natin and may madala kayong experience from us. So gusto ko lang mag-thank you sa mga kasamaan ko rin dito na nag-share, nagbigay ng observations, insights, reflections. Ngayon, alam ko hindi madali yung topic. Hindi talaga madali yung ganitong topic. Pero kailangan siyang pag-usapan. Kasi kung education nga yung key, dapat hindi siya limited edition. Dapat hindi siya limited sa ilang tao lang. So, bago tayo magtapos, gusto ko munang I just want to pass the mic kay Sarah para i-summarize yung ating napag-usapan this episode and kay Jessie para sa announcements natin. So, Sarah. And yes, it's a wrap. Talked about education being a social justice dahil right ito ng lahat. And nakita rin natin kung ano yung access and opportunities here sa Philippines. And as a youth, we can't just be chill and just deadma it kasi kailangan talaga maging aware tayo sa privilege natin and be sensitive sa mga struggles ng iba. If may discrimination or unfair system, call it out or question it. Use your voice sa mga schools, sa org, sa classes mo, or even sa social media para makatulong tayo gumawa ng learning spaces na actually inclusive at fair. Support our classmates na struggling, share our resources, volunteer, and join initiatives for equal access sa education. And sabi na rin ni Kuya Akim, dapat ipaglaban natin ang ating mga pangarap. And if education is truly a right, let's make it sure that it's for everyone. Thank you. For further announcements, let's call on Jessie. Wow. Thank you, Sarah and Levin, of course, Kuya Akim and Mariel then. Of course, sa ating viewers then, for our announcements. Kalambag every Saturday, 1 to 2 p.m. YouTube, on our YouTube channel, and of course, FB page. Inclusion and Visioning an Inclusive Society, or Inclusion Now Na, every Wednesday, 3 to 4 p.m. And of course, later na po ito ang ating senior CP, Adult Learning and Education, with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday, 7 to 8 p.m. So mamaya na po yan. And once again, this has been Kalambag. Thank you for watching, everyone.